Kapag ang magulang nagtatrabaho sa malayo, sino ang totoong dapat maging kakampi? Maraming mga magulang ang napipilitang lumayo sa kanilang mga anak. May OFW, may sundalo, may seaman, nurse, at mga pulis, at iba pang nagtatrabaho sa malalayong lugar. Hindi nila ito ginagawa dahil gusto nilang iwan ang kanilang pamilya. Ginagawa nila ito dahil gusto nilang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Ngunit may isang masakit na katotohanan na nararanasan ng maraming magulang. Habang sila ay nagkikipagsapalaran sa malayo, madalas ang tanging balitang natatanggap nila ay reklamo. Kulang ang padala. Hindi sapat ang padala. Bakit ganito lang? Unti-unti, ang usapan tungkol sa pagmamahal ay napapalitan ng usapan tungkol sa pera. Ang mas masakit pa, may mga pagkakataong ang mga taong pinagkakatiwalaan na nag-aalaga sa mga anak ay sila pang nagtatanim ng sama ng loob sa isipan ng mga bata. Sa halip na sabihin, mahal kayo ni mama, mahal kayo ni papa, mahal kayo ni nanay, mahal kayo ni tatay. Nagtitiis lang sila para sa inyo. Ang maririnig ng bata ay mga salitang nakakasira sa pagtingin niya sa sariling magulang. Kapag paulit-ulit itong naririnig ng isang bata habang lumalaki, maaari niya itong paniwalaan at ang dating pagmamahal napapalitan ng galit, tampo, kawalan ng respeto. Napakalaking sugat nito para sa isang magulang. Dahil habang siya ay nagpapakahirap sa malayo, unti-unti namang nawawalan ng pagmamahal ang anak na siyang dahilan kung bakit siya nagsasakripisyo. Kung ikaw ay ate, kuya, tita, tito, lola, lolo, kamag-anak na pinagkakatiwalaan na mag-alaga sa bata o anak, tandaan mo ito, responsibilidad mo ring ingatan ang pagmamahal ng bata sa kanyang mga magulang. Huwag mong sirain ang kanilang relasyon gamit ang masasakit na salita o paninira. Kung tunay kang nagmamalasakit, maging tulay ka ng pagmamahalan, hindi dahil ng pagkawatak-watak. Tandaan mo, kapag may magulang na ipinagkatiwala sa iyo ang kanyang anak, huwag mong nakawan ng respeto ang batang iyon para sa kanyang nanay o tatay. Ang tiwalang ibinibigay sa iyo ay hindi lisensya para sirain ang pamilyang iniwan nila. Ang tunay na malasakit ay magtatayo ng relasyon, hindi sumisira nito. Isa pa, hindi rin makatarungan na ang lahat ng responsibilidad ay iaasa sa iisang magulang. Example, kay nanay. Lalo na kung siya ay isang single parent, hindi lahat ng nagtatrabaho sa malayo ay malaki ang sahod. Marami rin sa kanila ang nagtitipid, nagugutom, walang pahinga at halos uubusin ang lakas para lamang may maipadala sa pamilya. Lalo na kung hiwalay na ang magulang nila, hindi ibig sabihin wala nang pananagutan ang ama o ina sa kanilang mga anak. Ang pagiging magulang ay hindi natatapos sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ang suporta sa anak ay hindi dapat hinihingi pa, pinag-aawayan o ipinapaalala pa. Ito ay responsibilidad na dapat kusang inagampanan. At sa mga anak, tandaan ninyo ito.
gumawa din kayo ng paraan. Kontakin nyo ang mga tatay nyo para hindi si nanay ang laging alam nyong hingan. Dahil kadalasan, ang nanay, tatay at tatay ninyo, nanay tatay ninyo, hindi yan nag-uusap. Dahil nga, magkagalit sila, walay na nga sila eh. Kaya kayo ang gagawa ng paraan para mismong mahingan nyo at makausap nyo ang tatay nyo. Huwag mo namang hingi kay nanay dahil ang ibang anak, hindi yan magsasabi din kung wise para doble kabi sila. Huwag ganun. Baka naman iba din ang pinaglalaanan ni nanay tulad ng pagpapagawa ng bahay, pagpapagamot. At kayong mga anak, huwag ninyong sukatin ang pagmamahal ng inyong magulang sa kapal ng perang ipinapadala. May mga magulang na kulang ang perang na ibibigay, pero ibibigay naman nila ang buong buhay nila para sa inyo. Ang pera nauubos, pero kikitain pa rin yan. Ngunit ang respeto, tiwala at pagmamahal na nasira dahil sa maling pagpapalaki at paninira ng ibang tao o mga taong nakapalibot sa bata ay mahirap nang maibalik. Kaya kung may kamag-anak kang nagtatrabaho sa malayo, maging kakampi ka. Palakasin mo ang loob ng kanilang mga anak. Paalala mong mahal sila ng kanilang mga magulang. Dahil balang araw, uuwi rin yun. Uuwi ang mga magulang at ang pinakamagandang salubong na maaari niyang matanggap sa mga anak na ay marunong magmahal, gumalang, at hindi yung nilason ng kaisipan gawa ng paninira. Tandaan natin, hindi lang pera ang dapat hinihintay ng mga anak o pamilya. Ang mas mahalagang maipamana ay respeto, pagkakaisa, at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Bago mo husgahan ang isang magulang na malayo sa kanyang mga anak, tanungin mo muna ang sarili mo kung may ibang paraan lang kaya niyang maibigay na magandang buhay ang kanyang pamilya. Pipiliin ba niyang malayo sa mga taong pinakamamahal niya? Walang magulang ang gustong maging estranghero sa sariling mga anak. Minsan, ang distansya ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay presyo ng kanilang sakripisyo. Hindi ko ginawa itong vlog na ito para manghusga, manakit, kundi magmulat ng tama. Ayokong may ma-offend. Gusto ko lang matauhan sila. Hindi ko ikinikwento ang mga ganitong bagay para may sisihin. Ikinikwento ko ito dahil baka may isang pamilya ngayon pa lang nagsisimulang masira at sana bago pa maging huli ang lahat, may magbago. Para din pag may pusong nasugatan, ito ay maghilom at itong puso na to ay magbago. Salamat.